Praise God, good morning po. Lakas na energy, good morning po. Yan, sabi nga po sa theme natin for this week, this is our year to make a difference. So this morning, magkaroon naman ng kaibahan yung pagpupuri natin sa ating Panginoong Diyos. Praise God, magkaroon naman ng kaibahan yung pagpupuri natin ngayong umaga sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa awitin natin ngayon, this is how we overcome. So paano mo ma-overcome yung mga circumstances sa buhay mo kung sa pagpupuri mo, ang labnaw mo. So, this morning, ibigay natin yung pagpupuri natin, yung pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos, yung the best na pagpupuri sa ating Panginoong Diyos na deserve niya. Praise God. Come on, clap your hands! Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Ooh, wow. Ooh, wow. Ooh, wow. Ooh, wow. Sing thanks be to God. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made the way for us to triumph in His name. Ooh, wow. Ooh, wow. Ooh, wow. Ooh, wow. We've got the victory. Come on, hey, hey. Ooh. We've got a victory and everything will be alright, alright. We've got a victory and everything will be alright. Cause we're on the winning side. We've got a victory and everything will be alright, alright. We've got a victory and everything will be alright. Cause we're on the winning side. We've got a victory and everything will be alright, alright. We've got a victory and everything will be alright. Cause we're on the winning side. We've got a victory and everything will be alright, alright. We've got a victory and everything will be alright. Cause we're on the winning side. We're on the winning side. Whoa. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah.
triumph in His name. Ooh, oh, ooh, oh. Ooh, oh, ooh, oh. Sing, this is how we overcome. 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 Oh, this is how we overcome. 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 This is how we You have turned my mourning into dancing. 'Cause you have turned my sorrow into joy. You have, 'cause you have turned my mourning into dancing. You have turned, 'cause you have turned my sorrow into joy. Come on, you have turned. You have turned my mourning into dancing. 'Cause you have turned my sorrow into joy. This is how. This is how we overcome. 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 Come on. This is how we overcome. This is how we overcome. This is how. This is how we overcome. 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 This is how. This is how we overcome. This is how. This is how. This is how we overcome. This is how we overcome. Praise God. Malakas na palakpak para sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Alam nyo kaya tayo nakatawid ng 2026 kasi we have overcome. Amen. Kahit ang daming pinagdaanan, yet the Lord allow us to overcome. Kasi ang declaration ng Panginoong Diyos, mula noon pa, we are an overcomer. We are victorious in His name. Despite na parang palubog, pero iniahon at iniaahon tayo ni Lord. Despite na we went through the fire, but Jesus sustained us. Jesus always there right beside us, above us, beneath us, all around us. Andun ang Panginoong Diyos. Si Lord, nagparamdam siya sa'yo, grabe. Pero ang tanong, naramdaman mo ba siya? Or baka masyado na tayo naging overoccupied sa mga bagay-bagay. So, ang lambing lang namin sa inyo ngayon, as we worship, hindi dahil worship tayo, as we worship, no, kahit ito kasing song na awitin natin ngayon, bago siya, no, kahit bago siya, please allow God to speak to you through the message of this song. No? Magkaroon tayo ng ministry of remembrance ngayon. How God provided us. How God loved us. No? How God is always right there beside us. Kahit nasa storm ng buhay, He is always with us. So it's your moment with the Lord. Let it be intimate. Muna intindihan yung katabi mo, huwag kang makipag-usap kasi worship time ngayon. Allow His presence to overwhelm you right now. Come on, alahanin mo lahat
ng ginawa niya simula noong mga nakalipas na taon. Come on. Nag-uumpisa sa pag-remember para magkaroon ulit tayo ng grateful heart sa Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord, sa love mo. Thank you so much, Lord, sa grace. Thank you so much, Lord, sa mercy. Yes, Lord. Rinig mo sila ngayon, Panginoon. You seize their hearts, God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord God, minsan pa, muli, nagpapasalamat kami sa katapatan mo sa aming buhay mula noon hanggang ngayon. Sa kadakilaan mo, Panginoon. Sa patuloy na pagtaguyod mo sa aming buhay. Though in hardest times, in the moments na parang hindi na namin kaya, you've been there. You're always been there, Panginoon. Salamat. Dahil hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. At yun naman, Lord, yung pangako mo you will be with us up to the very end of the age, as long as we stay connected sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagkulang. Mula noon hanggang ngayon, patuloy na nagpapatawad ka. Mula noon hanggang ngayon, tumutugon ka ng panalangin, Panginoong Diyos. Mula noon hanggang ngayon, patuloy na nagliligtas ka at nagbubuo ng pamilya, Lord Jesus. Kaya Lord, sa umagang ito, we just want to honor you. We just want to praise you. We just want to magnify you sa aming mga buhay. Yes, pwedeng ang dami namin pinagdadaanan ngayon, but Lord, you are greater than anything else, God. Maraming dahilan para malungkot kami, huminto at maging ungrateful. Pero Lord, mas maraming dahilan, mas marami ang kabutihan mo. Lord, mas maraming rason para magpuri, magpasalamat sa kadakilaan mo, Panginoong Diyos. Sa umagang ito, we are so expectant. Alam namin, meron kang gagawin. We expect great things from you, Jesus. Lord, allow us, Lord, na mangusap ang banal na Espiritu Santo mo sa amin ngayon. Lord, sa sincerely hingi ng kapatawaran, Lord, let your forgiveness overflow. Sa sincerely na isusuko ang buhay sa iyo, Lord, please give them full deliverance in your mighty name, Jesus. Sa lahat ng hihingi ng kagalingan, Lord, physically, emotionally, mentally, Lord, we claim the healing in your name, Jesus. And Lord, sa nagsisik sa iyo wholeheartedly, Lord, refresh us with your Holy Spirit, God. Overwhelm us with your love, Lord God. Let thy kingdom come and let thy will be done. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Jesus. Ooh. I remember how you provided, how you held me through the night. And I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under, 'cause you were always on time. Yes, Jesus,
you provided, how you held me through the night. And I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under, 'cause you were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me, 'cause you were always on time. You were always, always on time. You were always, always on time. You were always, always on time. You are always on time. I remember how you carried when I couldn't take a step. And I remember how you loved me when I couldn't even love myself. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under, 'cause you were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me, 'cause you were always on. You were always on time, Jesus. You are not late, but you were always on time. You were always, always on time. You were always on time. You are always on time. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. 'Cause never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. 'Cause there's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, Jesus. I was tossed in the water, but I never went under, 'cause you were always on time. Yes, Lord. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me, 'cause you were always on. Jesus, when I was lost in the water, I have never went under, 'cause you were always on.
children, then you'll hear your children now. 'Cause you are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer. 'Cause you are the same God, Jesus. The same you are, you are the same. You hear your children, then sing it out. You hear your children, then you hear your children now. 'Cause you are the same God. You are the same. You answered prayers back then, and you will answer us, Jesus. Then you will answer now. You are the same God. You are providing them. You are providing them. You are providing now. 'Cause you are the same God. You are providing them. You are providing them. You are providing now. You are the same God. You are the same. It's never been a day, never been a minute, it's never been a moment that you earned it. It's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you earned it. It's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you earned it. There's never been a time that you didn't see me through, God. 'Cause I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you earned it. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you, Jesus. I was tossed in the water, but I never went under. 'Cause you were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. 'Cause you were always on time, Jesus, Jesus, Jesus. I was tossed in the water, but I never went under. 'Cause you were always on time, Jesus, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. 'Cause you were always on time. You were always, always, always on time. Naalala mo ba? You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for being always on time. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Reading from Ruth 1, verse 14. Again they wept loudly. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye. But Ruth clung tightly to her. Sa Tagalog at inilakas nila ang kalang tinig. Nagsiiyak uli at hinagkan ni Orpah ang kanyang biyenan
ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya. Dakilang Diyos, napagandang aral ang aming tatalakayin this morning, and we can learn from it, lalo, Lord, kung hindi lang manatiling laman utak ang aming matutunan, but would act on it. God, dalangin ko, Panginoon, na patuloy ka mag-inspire sa bahagi ng katawan mo, this church, sa pamamagitan po ng mga characters na pag-aaralan namin. At nawa, wag lamang po ito maging kwento lamang, dagdag kaalaman. But Lord, mag-step forward pa kami, make right action, at sikapin, tularan ang mga ginawa nila, or higitan pa. God, kausapin mo ang bawat isa sa pamamagitan ng mensahe ito. And not only, Lord, kausapin mo, but isulat mo ang bawat letra, ang bawat salita sa aming puso sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. At kung meron mga unawa, rima na gusto mong ipaalam, pabatid, nawa they would be very inclined to listen and tularan. Panginoon, basbasa mo isipan, basbasa mo tenga, basbasa mo everything about us upang hindi po masayang aral na ito. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Ngitian mo katabi mo, sabihin mo, love na love ka ni Lord. Meron po tayong interpreter ngayon, aakyat. Baka hindi nyo maintindihan mensahe ko. Hindi natin alam, ganyan-ganyan lang yan. Si baby Samuel, naging grabing propeta siya ng Diyos dahil laman siya ng templo. So, okay lang yan, wag lang agawin microphone ko. Nahalaga ang ating tatalakay na aralin this morning. It is because si Ruth ay would serve a very effective, excellent example of making right choices pag dumarating yung crossroads sa buhay. And dito pa lang sa pasimula ng ating aralin at sa verse particularly na basa natin, meron tatlong women ang involved dito, si Naomi, si Orpah at si Ruth. Maraming common po sa kanila. Una, pare-pareho silang namatayan ng asawa. Si Naomi, manugang niya si Orpah and si Ruth. At ano pang common na ating nabasa sa ating nabasa? Pare-pareho silang umiyak. Siguro, just try to imagine kung ano ang nag-move sa kanila para magkaiyakan. Pero after that, makikita natin yung difference. Lalo sa pagitan ni yung ano ba tawag doon sa ano? Maghipag. Si Orpah and si Ruth. Dahil bagamat pare-pares lang namatayan, they were grieving, they were in emotional pain, they were in a circumstances na very uncertain. Ano kaya mangyayari bukas? Paano na to? Pare-pareho tayong walang asawa. But, bagamat pare-pareho ang circumstance nila, makikita natin ang pagkakaiba ng desisyon. Yes, umiyak ng sobra si Orpah, pero hindi siya sumama kay Naomi. Si Ruth, same circumstances, same feeling, mga kapatid, same ang feeling nila, outpouring ng grief, alang emotion. Iba ang choice niya. Ang choice ni Ruth ay sumama kay Naomi pabalik sa bayan ng Israel. So sikapin niyo sa bayan itong mensaheng ito.
Hindi pa tayo masyadong tumatagal sa taon 2026, but I hope itong mensahe to ay magpagising sa ating lahat na ang 2026 ay maging iba naman sa managdaan ng taon. And ako naniniwala ay nakadepende yan sa paggawa ng tamang choice. Palagay ko naman, marami sa inyo ay nakaranas na ng resulta ng making choice and nakaranas na kung pare-pareho parati ang mga choices. Dahil pag dumadating mga problema, pagsubok, tukso. And I hope this message will give you ibang option naman. What if iba naman ang choice ko? Katulad ni Ruth, hindi siya tumulad sa hipag niya. Na bagamat yumakap, hello, marami sa atin yumayakap kay Lord. Marami tayo sa ating yumayakap sa anak, sa asawa, pero minsan hanggang doon lang, hindi sumasama. Alam ang sirkumstansya, pagdadaanan. So, ang ganda ng mensahe ito, mga kapatid. And hindi masyado mahaba to. Kaya sana ang boses ko hindi magpapantok sa inyo, kundi maghatid ng interest. Sino ba si Ruth? Si Ruth ay isang Moabite na hindi lahi na gusto ng Diyos o nang galing ng Diyos. Subalit bagamat tigalabas siya, hindi siya Hudyo, ang napangasawa niya ay isang Hudyo, anak nga ni Naomi. Subalit hindi nagtagal, halos sunod-sunod. Hindi ko alam kung meron sa atin dito nakaranas ng ganitong suliranin, yung sunod-sunod may namamatay. Kapatid, tulad mamaya, pupunta kami sa burol ng isang close friend. And yung time ng COVID, masugid siyang followers sa atin. And nagpapadala ng offering. Bagamat 40 years na siguro kami hindi nagkikita noon kasi binata pa lang ako, kasama namin sila sa trabaho. Kaya pupunta kami mamaya sa Sambayon, Cavite. So both si Ruth, ang kanyang mga hipag at biyenan ay namatay ng asawa. So matapos nung namatay ang kanyang asawa, itong si Naomi, at dalawa niyang anak na asawa ni Orpat at ni Ruth, nabalitaan ni Naomi kasi nagkaroon ng famine sa Israel noon, kaya nagpasya yung asawa ni Naomi pumunta sa Moab. Pero nung nabalitaan nila na ox na ang Israel and namatay na ang mga asawa nila, nagpasya si Naomi, bumalik. So ayon sa Ruth 1:6, ang sabi diyan, the Lord had come to the aid of His people by providing food. So unti-unti sumasagana uli ang kabuhayan sa Israel. Now, itong si Ruth, nagmula siya sa isang lahi na sinumpa ng Diyos. At yung sumpa na yun, it seems, hanggang sa nag-asawa siya, ay damang-dama, bagamat kung sa panahon natin nga, Kristiyano yung asawa, damang-dama ni Ruth, parang nakadikit pa rin yung sumpa. Hindi pa nagtatagal ang aming pagsasama, wala pang supling. Di ba? Yun naman ang ninanais ang iba. Palagay ko naman, it's not about sex, it's not about love. Kaya ka nag-asawa, gusto mong umangat yung pagiging responsible woman mo o tatay sa pagkakaroon ng anak. So, ang anak ay resulta ito ng totoong nagmamahalan and
Kaya sila nag-asawa dahil gusto nila mag-level up pa sa kanilang responsibility. Hindi tulad ng iba, hindi nag-level up ang responsibility. Ang gusto lang nila may kasama. Kaya yung nagkagipitan, nagkakaiwanan, nagkakalukuhan. So si Ruth, para ma-appreciate yun ng husto, yung naging resulta ng buhay ni Ruth, nakadepende ito sa 5 tamang desisyon. At dahil sa 5 tamang desisyon, alam nyo ba, ang isang kagandahan nangyari kay Ruth, may mayaman na tao ang nagkagusto sa kanya. At nagpakasal. Sino sa inyo familiar sa kwento ni Ruth? Sino na pangasawa niya? Di ba si Boaz? At hindi natigil doon ang magandang resulta nang hindi tumigil si Ruth sa pag-iyak lamang at ang pagkakaiba niya ang pangalan ng isa? Kay Orpah, sumama siya. Alam niyo ba, bagamat nanggaling siya sa masamang lahi, na sinumpa ng Diyos. At hindi siya lahi ng Israelite. Alam niyo ba, sa lahi ni Ruth, nagmula si Jesus Christ. Lola ni Jesus Christ, si Ruth. Great Lola. So, ibig sabihin, hindi ko alam kung anong mga masalimuot na nangyari sa past life niyo. Hindi ko rin alam kung anong matinding masalimuot na kalagayan ang kinalalagyan mo ngayon. Pero wag mo tuldukan ang buhay mo ngayon. It could change for the better. Marami sa inyo, alam niyo na kung anong Pasko. By making right decision, it could dictate kung ano yung magiging kinabukasan mo. Just to complement yung sinabi ni Seron kanina, ang isang dahilan na punta ko ng Saudi dahil una, yung time ni Marcos, nagkakaroon ng problema sa economy noon, kinausap kami ng mga boss namin, hindi pwede, unionista ako noon, hindi pwede na magkasama kayo mag-asawa rito. So, napalitan misis ko mag-resign. Kasi magkasama kami sa work noon. And then, hindi nagtagal, ay isip-isip ko, kasi pumasok sa sales misis ko, mga appliances at tinda-tinda, isip ko, kulang pa rin sweldo. Kaya nagpasya ako, maghanap ng trabaho sa abroad. Ang hirap mag-abroad. Hindi ko kinaya. 2 years lang ako. But sa loob ng 2 years na yon, may mga mahalagang choices, decision akong nagawa. Una, sa grupo ni Kahulyo noon, nagpa-rebaptize ako. Kasi yung baptism ko nun iba. Then, nabaptize ako sa dagat ng Jubail. And, doon ko, naranasan ang bautismo ng banal na Espiritu. Na kahit mag-isa lang ako, grabe, damang-dama ko banal na Espiritu. Another important choices na ginawa ko noon, I think 3 pala. Nag-resign na ako. Kaya napabalik ako. At dahil sa pagbabalik na yon, kumbaga na-activate na yung plano ni Lord sa aking buhay. Hanggang napasimba ako sa PEC at doon ako nakatanggap ng sulat galing kay buhay pa si Jojo Perez. Sabi niya, kapatid, akaka, sa Sampaoli ako sa barko. Ikaw na humawak ng Amparios. So yun. And pangatlong important choices na talagang nagpabago ng buhay ko
buhay ng mga anak ko at apo. And dumating ang time, nagkagipitan sa gawain sa Saudi. And dapat maghanap ng ibang lugar. Kumbaga, mainit na yung lugar sa mata ng mga naghahanap na ng mga nagsasamba sa kay Lord. Kasi bawal noong time na yun eh. Ewan ko, bawal pa rin yata nga, hindi ako sure. O nag-open na sila. At dahil kinakailangan maghanap ng panibagong bila, yung dating buhay pa namin pastor, si June Bagiza, and may challenge noon. Kasi importante mag-down ng ilan months. Alam nyo ba, nag-make ako ng choice. Hindi ako magpadala ng isang buwan sa pamilya ko dahil buong sweldo ko binigay ko. At tama, Sayron, doon nabuo yung lifestyle ng pagbibigay sa pamilya ko. Mga anak ko natuto, mga apo natuto, maging matapat sa pagbibigay ng tithes and offering. At hindi lang binibigay kung saan-saan o kani-kanino. Dahil dyan, pabuti ng pabuti ang buhay. Hindi mga agad-agad dumating yon. Yung nagpasya ako sa Saudi na ibigay ko yung buong sweldo ko isang buwan. Siguro 20 years, 25 years bago nakita ko yung pag-ani na. So ang storya sa Umagtar, it's about making right choice. Choices. And mag-share ako ng 5 sa inyo. And from that point on, when Ruth made the right choice of going with Naomi, nagbago na ang kwento ng kanyang buhay. Mula sa parabang sumpang babae, wala nang pag-asa, wala nang kinabukasan, marahil iba sa inyo na ganun ang iniisip, tulad ng binanggit ko sa inyo, nakapangasawa siya ng big time na mamayan ng Israelite. And naging apo niya si Jesus Christ. Kapatid, maaring masama kalagayan natin ngayon, hindi nagkakaisa sa palampalataya, mahina ang spiritual leadership mo sa pamilya, kaya hindi mo nabubuong pamilya mo kay Lord. Just make the right choices. And tomorrow may be different. Nakakasuya na nakakasawa ng mga kapatid na nakakarinig tayo ng mga kwento mula sa mga mismo mga kapatiran, hindi lamang dito sa church o ibang church na nagkakahiwalay ang pamilya. Hindi isang church ang sinasamba ng isang pamilya. Nagkakaiwanan. Hindi magandang storya yon. It doesn't speak well about yung sinasabi ni Lord, mga pangako. Dapat may mabago. At yan ay nakadepende sa matututunan nyo this morning. So ano yung unang choice? Tulad binanggit ko sa inyo, 5 choices ang bibigay ko sa inyo na ginawa ni Ruth. Kaya nabago storya ng buhay na. Number 1, Ruth choose the living God. Ang sabi niya kay Naomi, your God will be my God. Sa Ruth 1:16 sa Contemporary English Version, Ruth answered, please don't tell me to leave you and return home. I will go where you go. 1. I will live where you live. 2. Your people will be my people. 3. Your God will be my God. 4. At ang pang-5, sa isang verse natin mababasa, mamamatay ako kung saan ka mamamatay. Ganun ba ang commitment mo sa family mo? Ganun ba ang commitment mo sa liniligawan mo ngayon? Kung meron. Ganun ba ang commitment mo sa napangasawa mo? Ganun ba ang commitment mo rito sa church kay Lord? Kung hindi, the best thing for you to do this year, may baguhin ka sa mga choices mo. Kasi kung ilang taong ka na, yun ang same choices na ginagawa mo, gumanda ba? May gumanda ba? So, yung kapangyarihan ng declaration ni Ruth na, your God will be my God, tila bagang para bang sinasabi sa atin lahat, saan ka man pumunta, I need
to know your God. Ano mang pinagdadaanan mo, ngayon pares tayo namatay, it doesn't matter. I need to know your God. Tayo kapatid, minsan, nagkaroon ng problema, bagamat kilala mo si Lord, ang dali mong iwanan siya. Ang dali mong bitawan ang mga ministry. Ang dali mong kalimutan mga tungkulin mo. Ito pa nga kapatid, hindi niya pa masyado kilala si Lord. At namatayan siya. But still, hindi yun ang nagpa-apekto sa magiging tamang desisyon niya. At ano ang tamang desisyon niya? Your God will be my God. Para bang sinasabi niya kay Naomi, Naomi, anuman mangyari, gusto ko makilala ang Diyos mo. Grabe, no? Ang sarap pagka ganun ang asawa mo, no? Ganun ang anak mo, ganun ang magulang mo. Ganun ang mga sinisiran mo ng Word of God. Ang sarap, kapatid, pagkakasama mo sa trabaho. Hindi lang dahil respetado ka, boss ka nila, kundi nasa heart nila, ma'am, boss, sister, brother, asawa, yung Diyos mo. Gusto ko makilala yan. Gusto ko magkaroon ng malalim na relationship sa Kanya. So rito makikita natin ang napakagandang example about commitment. Lahat magsabing commitment. At si Ruth all in siya sa salitang commitment. At ang commitment niya hindi dahil kapamilya o kakilala o biyanan niya si Naomi, walang kinalalaman yon. Basta importante. Bagamat hindi pa masyadong kalalim ang pagkakilala kay Lord, nandun na nabubuo yung commitment. Ano man mangyari. Diba? Sa pag-aasawa, diba ganon? Hindi mo pa masyado kilala siya, pero pagka tinanong ka na nag-o-officiate sa hirap at ginhawa ba? Kaya ang sagot, di ba, yes? Ang tawag ng commitment. In sickness or in health, ang tawag ng commitment. In poor or in riches, pagka sinabi mong yes, ang key dun ay commitment. Alam nyo, pagka committed ka kay Lord, may mangyayaring maganda sa kinabukasan mo. Pero pagka kunting problema, kunting pagsubok, kunting pressure, kunting, anong term doon? Yung discouragement, nang lalamig ka na, kapatid, baka kailangan mo ang payo ni Ruth. Kilalanin mo ng mabuti ang Diyos. So sa palagay nyo, just a question na gusto kong iano sa isipan nyo. What drives Ruth na magkaroon ng ganong commitment? Anong tumulak kay Ruth? Sa inyo kaya? Anong dahil kung bakit nandito ka sa church? Dahil yung mga senior leaders natin dito, yung mga bagong pastors natin, anong tumulak sa inyo? Na despite mabibigat na pangya sa buhay nyo, tinanggap nyo pang responsibility. Na alam na mga leaders, napakahirap ang maging leader. Why? What drove you staying committed sa ating Pang-Diyos? Tandaan natin, ang ating Pang-Diyos ay He is a loving God, He is a forgiving God, siya ang Diyos ng pag-asa, siya ang Diyos ng opportunity. Ano pang hahanapin mo? So bakit hindi ka mag-commit? Lord, I will cling sa iyo kahit ano mangyari. Just to give you a background kung ano ba talaga yung nangyari sa Moab, ang sabi sa Jeremiah 48:15, New Living Translation, "But now Moab and his towns will be destroyed. His most promising youth are doomed to slaughter, says the king, whose name is the Lord of Heaven's army." So alam ni Ruth, ang bayan niya ay sumpa ng Diyos. Marami sa ating kapatid, maaaring hindi mo fault, pero dahil sa mga pinaggagawa ng magulang natin, may tinatawag na generational curse. At hindi lamang yan, may tinatawag ng curses nagmula sa mabibig ng mga taong may galit sa atin.
iba sa mga sumpa o curses, maring nagmula sa mga careless words, lumabas sa bibig natin na hindi ka nag-iisip. Lumabas sa bibig mo. Wala, sinumpa mo na sarili mo, sinumpa mo na asawa mo, sinumpa mo na anak mo. Ang tamad-tamad mo, sumpa yan. Ang bobo mo, sumpa yan. Dahil lang sa inis mo sa anak mo o asawa mo o sino man. So alam ni Ruth, walang mangyayari na sa life niya. So ano pa dapat ang kanya kinakailangan gawin? Marami sa atin, alam natin, hindi na magandang kinabukasan natin dahil may maraming wrong choices sa past natin. Hindi mo pa ba si Lord ang pipiliin kahit anong mangyari? And I think ito yung namuo sa isipan ni Ruth. Hindi siya sumama kay Orpa na hanggang iyak lang. Marami sa ating gano'n, hanggang iyak lang. Lord, hirap na ako. O, committed ka ba na ba sa akin? Sasama ka na ba sa akin? Lord, hindi ko na kaya. Lord, totoo, bibigay ko lahat, basta ayusin mo lang. Katapos, wala naman. Hanggang iyak lang, hanggang pangako. Pero iba si Ruth, hindi lamang siya umiyak. But ang term na ginamit dito, hiklang. Yumakap ng madiin at hindi na bumitaw kay Naomi. At ang sabi niya, wag mo pipilitin na magpaiwan. Ganon dapat makita na sa atin ni Lord. Grabe ang kapit mo. Grabe ang yakap mo sa Kanya. So bagamat sinumpa ang bayan niya, sinumpa ang lahi niya, pinili ni Ruth, dumikit sa Diyos ni Naomi. At naging lola siya ni Jesus Christ. Siguro, alam ni Naomi, ni Ruth, na mahabagin si Lord, mabuti. Marahil sa loob, ang hirap maging example sa life mo, yung taong grieving. Yung taong walang-wala. Lord, yayakapin ko bang faith niya? Simba nga lang simba yan, Lord, pero ang gulo ng pamilya. Hindi buhiro, kapatid, ang decision na yan na still. Sasabihin mo, for example, si Jess, ang gulo-gulo ng pamilya, nagkakawatak-watak kayo. Ang gulo sa church nyo. Pero Jess, sasama ko sa'yo. Matindi yun, di ba? So sa Naomi, it seems, wala talaga siya mapepresent magandang example. Lahat ng lalaki sa tahanan niya namatay, dalawa niyang anak, asawa namatay. Sasama ka bang sa ganyan ng namamatayan? Ang hirap nun. Hello, nasasabayan niyo ba ako? Nauunawaan niyo ba sinasabi ko? Ang hirap. But there is something, siguro may napansin si Ruth na bagamat parang men killer. Sabi nila, pagka may lunal daw yung ganito, anong ibig sabihin nun? Pag nadaanan daw ng luha, mamamatay ang asawa. Buhay pa asawa ko eh. More than 40 years na kami magkasama. 26 years old yata ako. Nung time na nagkinasal. 66 na ako. So 40 years. Grabe ang desisyon ni Ruth. Yung pangyayari sa life ni Naomi, hindi nagpa-apekto sa kanya, even life niya. Na-sense niya, hey, sasama ko rito, may mangyayaring maganda. Sasama ko kay Jomel, Pastor Jomel, may mangyayaring maganda.